Since 1984, we still have the same heartbeat as a church, the nations. This step of faith led us to go and bring the gospel to different nations. Now, through God's grace, we have churches in over 82 nations planted, and we continue to ask God for more. For the past 40 years, the other step of faith we've been taking as a church is to make sure that we have a Bible and a passport on hand. A Bible to know God, and a passport to obey Him, heeding His call to make disciples of all nations. Sino po yung nandito kayo last week? Yan, di ba? So, this is a mini-series. So, last week, sinimula natin. Ngayon, tatapusin na kagad natin. So, mabilis lang po ito. And ito lang po yung gusto nating i-remind to everyone. Bakit ba natin pinag-uusapan itong series na to? Bakit ba natin pinag-uusapan yung topic about the world missions? It's because ito po yun. We need two things to respond to God's call. A Bible to know Him. So, we talked about the Bible last week. Because we want to know Him, we are devoted to Him. And now, we're gonna be talking about the passport. Bakit kailangan natin ng passport? So that we can obey Him. Okay, so we're gonna stand up. We're gonna read the Word of God. Please stand up and open your Bibles to Acts chapter 20. Starting from verse 18 hanggang verse 24. We're gonna be reading yun pong narrative about, or yung sinabi po ni Paul to the Ephesian elders. So if you're there, please read with me. And when they came to him, he said to them, "You yourselves know how I lived among you the whole time from the first day that I set foot in Asia, serving the Lord with all humility and with tears and with trials that happened to me through the plots of the Jews, how I did not shrink from declaring to you anything that was profitable and teaching you in public and from house to house, testifying both to Jews and to Greeks of repentance toward God and of faith in our Lord Jesus Christ. And now, behold, I am going to Jerusalem, constrained by the Spirit, not knowing what will happen to me there, except that the Holy Spirit testifies to me in every city that imprisonment and afflictions await me, but I do not account my life of any value, nor as precious to myself, if only I may finish my course and the ministry that I received from the Lord Jesus to testify to the gospel of the grace of God." Let's pray. Lord, what we are asking from you today is that as we talk about your words, we're gonna have the same passion and same excitement, just like the Apostle Paul when he talked about preaching the gospel, making you known to others. I pray, God, na may we realize kung bakit kaya namin to as we listen and as we obey and as we move with the Holy Spirit. Thank you, God, in Jesus' name. Amen. We can now all take our seats. So, kwentuhan muna po tayo about the background of Acts chapter 20. So, ito po yung parang background. I'm gonna tell you kung ano po yung background nito. So, si Paul, sino po yung may kilala kay Paul? Apostle Paul. Yan, di ba? Si Paul po, hindi po yung kaklase nyo or yung office mate nyo. Si Apostle Paul, the author of the many letters in the New Testament. So, si Apostle Paul had, in his lifetime, meron po siyang 4 missionary trips or mission trips, missionary journeys. Okay? So, yun pong Acts chapter 20 is actually part of his 3rd missionary journey. So, makikita niyo po dito, ito po yung kanyang naging mission trip, di ba? So, hindi lang po to 10 days, kagaya nung ginawa nila Lloyd. So, ito po yung kanyang 3rd missionary journey. And nagsimula po siya sa Antioch. So, alam niyo ba yung Antioch? At dito po yung unang beses na tinawag yung mga tao na Christians. Okay, so sa Antioch. And then, all the way to Issus, Tarsus, and many other places. So, probably familiar po kayo dyan in our preachings, kagaya nito, yung Corinth. We talked about this, yung Macedonia, di ba? Naalala niyo ba yan sa 100% series? So, we talked about that. And then, pabalik po siya
Ayan. And now, ito pong Acts chapter 20, currently ay nandito siya sa Miletus. Yan. I'm not sure kung nababasa nyo kasi medyo maliit na. But he is presently in Miletus dito po sa Acts chapter 20. Okay? Nakakasunod po ba? So he is in Miletus. Now, ang ginawa po niya ay nag-request siya ng audience, pinatawag po niya yung mga elders of the church in Ephesus. So this is Miletus, this is Ephesus. So it's not very far, pero wala pa pong modern transportation at that time. So nag-meet po sila probably days after. Okay? So sabi ni Paul to them, tara mag-meeting tayo. Let's meet at Starbucks Miletus. Yan, gano'n, di ba? Yung parang gano'n, di ba? So nag-meeting po sila in Miletus. And ito po yung one of the things that he said to the Ephesian elders. When we talk about the Ephesian elders, ito po yung mga leaders ng church sa Ephesus. So, ang sabi po niya in verse 25, "And now, behold, I know that none of you, among whom I have gone about proclaiming the kingdom, will see my face again." Di ba? Hindi na tayo magkikita, hindi nyo na makikita yung pagmumukha ko. Ayan, parang pangit pakinggan di ba? So, pero ang ibig niya sabihin, ito na yung last time that we're gonna see each other. So nagpapaalam na si Paul to the elders of the church in Ephesus. "Therefore," verse 26, "I testify to you this day that I am innocent of the blood of all." So bakit? Meron bang crime na ginawa? May pinatay ba? So hindi po, ang sinasabi po niya is that kung meron pa ring mga tao na hindi kilala si Jesus Christ and sadly, they're not gonna go to heaven, so yun po yung ibig niyang sabihin. Verse 27 says, "For I did not shrink from declaring to you the whole counsel of God." So, inosente ako dyan wala na akong magagawa. Bakit? Kasi when I was with you, I already preached about Jesus Christ with all of my strength, with all of the things na kaya kong gawin, na-preach ko na si Jesus Christ. In other words, I already made God known to you. I already did all that I can to make God known to you, and therefore, I'm innocent of the blood of all. So that's what Paul was saying. And I was asking the same question, Lord, paano ba yun? Paano nagawa ni Paul na declare niya with all boldness and with all confidence na I'm innocent of the blood of all kasi I have already made everything that I can, di ba? Nagawa ko na lahat ng kaya kong gawin to make you known. And yun po yung pag-uusapan natin today. Paano ba ginawa yun ni Paul? How was Paul able to make God known? And how can we do the same? So, okay po ba? Nakaka-relate po ba? Nakakasunod po ba? So, the first thing that I want us to know or to understand is this, that how can we make God known? We want to be ready to obey the Spirit. We want to be ready to obey the Holy Spirit. So, in verse 22, so balik po tayo ng konti, "And now, behold, I am going to Jerusalem." So, teka lang, pag-usapan muna natin yung Jerusalem at saka bakit importante yung Jerusalem. So, when we go back to the map, yun pong mapa na pinakita ko, so malapit nasa Miletus po siya. Ang kausap niya ay mga leaders ng church sa Ephesus. Okay, nakakasunod po ba? So, pinag-aralan ko yung history or yung ano yung ginawa ni Paul. And I found out na sa Ephesus, doon po siya pinakamatagal nagstay. 3 years. So he's gonna go to different places, to different cities, to different provinces. Pinakamatagal po siyang nagstay sa Ephesus. He stayed there for 3 years. Okay? And now, ang sabi po ng Holy Spirit is pupunta siya sa Jerusalem. And I like how Paul said this, constrained by the Spirit. Ano ba yung ibig sabihin ng constrained? I was looking at another translation. Saka sa dictionary, tinignan ko na rin. Ang ibig sabihin po ng constrained is to be bound or to be compelled. Yan, di ba? Yung nakatali. Parang ganun yung ibig sabihin, nakatali. Sino po dito yung asawa nyo, tinali nyo para sumama sa church?
Di ba wala, di ba? Siyempre, excited kayo lahat eh. Compelled, di ba? Bound. So, alam niyo po kung ano yung una kong naisip dito? Sino po yung naglalaro nito sa arcade? Yan, yung ano nga tawag dyan? Dance Revo. Yan, di ba? Meron ba? Huwag na kayong mahiya. Di ba? Sino nakapag-try na? Dance Revo, probably at home. Di ba yung merong nabibiling ganon dati? Nung time ko po may ganon eh. Merong nabibiling ganyan. Or probably, sige, masyado ng luma yan. Ito na lang, Just Dance. Yan. Meron bang Just Dance? Meron po bang naglalaro niyan? Oh, yung isa sumasayaw na dun, no? Yung isa, tumingin talaga kayo, di ba? Pero it's the same concept. Tama po ba? Meron kang gagayahin, hindi ka talaga nag-iimbento ng sarili mong dance step, meron kang ginagaya, tapos gumagalaw ka according dun sa ginagaya mo. Tama? Umamin na kayong ginagawa nyo yan, di ba? So, ganun po yung naisip ko when we talk about being constrained by the Spirit. Bakit? Kasi sino po dito, yung parang namalayan nyo na lang na yung katawan nyo gumalaw, ay, nandito na ako sa church. Di ba? Wala naman. Wala naman. Pero when we talk about being compelled, constrained, and bound by the Spirit, it means that parang hindi yata ako mapakali hanggat hindi ko gagawin yung gusto ng Holy Spirit. That's the feeling. Diba? Just like this, parang napapasayaw ka, hindi ka naman kinokontrol ng game. Pero ginagaya mo lang, di ba? Sumasayaw ka. Wag niyo na po akong pasayawin kasi baka umalis po yung Holy Spirit. So, hindi, joke lang, di ba? So, that is what it means to be constrained by the Spirit, to obey the Spirit. Parang hindi ka mapakali kasi pagka hindi mo ginawa yung gusto ng Holy Spirit. So, balikan po natin yung verse. Constrained by the Spirit to go to Jerusalem and actually not knowing what will happen to me there. Pinapupunta siya doon ng Holy Spirit, hindi niya alam kung ano yung mangyayari sa kanya doon sa Jerusalem. Pero there's one thing that the Holy Spirit told him, except that the Holy Spirit testifies to me in every city that imprisonment and afflictions await me. Sino po dito, pag inutusan kayo ng Holy Spirit to go somewhere, and you're gonna be imprisoned, and you're gonna face afflictions, you will willingly go. Tahimik ka. Di ba wala? And yun nga po yung sinasabi ko eh. In Ephesus, ito po yung Ephesus. Bakit nagstay si Paul ng matagal na panahon, 3 years in Ephesus? Ito po yung mga reasons. Una, it's a major city of the Roman Empire. So nung time po na yon, probably you're aware with the Roman Empire, di ba? So sumasakop po sila ng iba't ibang mga lugar. So yun pong Ephesus is actually a major city ng Roman Empire. It's also a strategic location in the sense na it's a place of trade. Lugar po siya ng trade, okay? Marami pong tao doon. It's a strategic place. Nandun po yung mga kalsada. Yun pong Roman Empire, sila po yung nakaimbento nung gumawa ng mga roads, okay? So it's a strategic location. So there are also open doors for ministry. When you read the 1 Corinthians, I think 16, it says there na, sabi ni Paul, mag-stay lang muna ako dito sa Ephesus kasi merong open doors for the ministry. So, I don't know what kind of open doors. Probably, merong mga tao who are willing to listen to the preaching, to the Word of God, to start a church. Open doors for ministry. And dahil merong open doors for ministry, it can also be a launching point kapag ka nagsisimula ng churches. Okay, so geographically, ito yung Ephesus, and from Ephesus, dahil center siya ng trade, probably nandun yung mga transportation, means of transportation. So pwedeng pumunta to different places, nandun yung pwedeng sumakay ng barko from there. So ibig sabihin, pwede siyang maging place for, or base rather, para mag-plant ng church. Nakikita niyo po how strategic the place is. And also, yun pong Ephesus is known because they are worshiping Artemis. So there's a goddess there. Her name is Artemis, the goddess of fertility. Yan. So yun po yung kanilang wino-worship. So bakit doon? Kasi kapag
nag-preach ka and natutunan ng mga tao na, teka, fake pala na God si Artemis, hindi pala siya totoong Diyos, edi, it's gonna make a big impact to many people. Nagigets niyo po kung bakit importante yung ministry at Ephesus? Diba? So, ang question, bakit Jerusalem? Bakit Jerusalem? So, bakit excited si Paul to go to Jerusalem? In fact, kaya nga niya pinatawag yung mga Ephesian elders at hindi na lang siya nagpunta from Miletus, hindi na lang siya pumunta dun sa Ephesus. It's because nagmamadali po siya. Nagmamadali siya kasi sa Jerusalem, hinahabol niya yung time of the Pentecost or it's also known as the Feast of Weeks. Yun pong Feast of Weeks is one of the 3 major festivals or celebrations ng mga Jews. Diba? Siguro pretty much like Christmas sa atin. Diba? So, Merry Christmas. Diba? Ganun po siya, sineselebrate po siya. So ano po yung nangyayari during the Feast of the Weeks? People from all over the place will go to Jerusalem. Diba? Naalala niyo po yung Pentecost, yung the time when the Holy Spirit came upon them. So, bakit maraming tao doon? Bakit maraming tao who are of different nationalities? Because the people from different places, parang nagpupunta po sila sa Jerusalem to celebrate the Feast of Weeks. So, gaano katagal ba sineselebrate yung Feast of Weeks? 1 day. Diba? Just like Christmas. Of course, hindi naman ibig sabihin na pupunta sila doon, tapos celebrate, tapos kinabukasan, uuwi na. Of course, they're gonna stay for quite some time kasi minsan mas matagal pa yung biyahe kaysa dun sa in-stay. Pero the point is, it's not gonna be forever na maraming tao. Pagkatapos nung celebration, babalik na yung mga tao to their different places, or their different cities, dun sa mga bahay nila. So, do you think na yung Jerusalem ba ay strategic pagdating sa missions? Probably not. Kasi sandali lang. Nagigets po ba? And also, sinabi na nga sa kanya ng Holy Spirit that there's gonna be imprisonment and afflictions. So ngayon, kung papapiliin po kayo, saan nyo gustong ministry? Is it in Ephesus or in Jerusalem? Sino po yung nagsasabing, Jerusalem? Jerusalem. How about Ephesus? Okay, wala din. So wala. Dito lang talaga. Sige, ganito po, no? Let's put this in context. Meron pong mga nagsasabi, bakit ba tayo pumupunta pa dun sa ibang bansa? Di ba, lalo na dun sa mga mahirap puntahan. Yung iba yung religion nila, yung ipapersecute yung mga Christians kapag nag-preach ka ng gospel. Dito sa Pilipinas, we are free to worship. There's a lot of work here. There's a lot of open doors. Tama po ba? Nag-agree na here in the Philippines, you can just preach the gospel and you're not gonna be persecuted. It's not always easy. May mga challenges po tayo sa church. May mga challenges po tayo in doing the ministry, in evangelism. Pero there are a lot of open doors here. Tama? Bakit ba tayo pumupunta pa to different nations? Bakit si Paul pumunta pa rin to Jerusalem? Because he is constrained by the Spirit. Kahit mahirap, kahit na it seems like parang hindi magiging fruitful yung ministry mo, bakit siya pumunta doon? Because he is obeying the Spirit, the Holy Spirit. Kasi sometimes, alam niyo po, ito po yung mistakes natin. We think of these things as the measurement of our success. Kapag madami yung attendance, we think that the church is successful, your ministry is successful, kapag madami yung attendance. Sama ba? Hindi lang to sa service. Kunwari, sa victory group mo. Pag yung victory group mo, mga 20 kayo doon, 30 kayo doon, di ba, napupuno nyo yung McDonald's, isang victory group lang to, parang children's party, di ba, hindi, victory group lang to. Di ba, parang it feels like successful, tama po ba? Parang grabe, ang galing nitong victory group leader na to, paano kung 3 lang kayo? Tas absent pa yung 2. Di ba? Ikaw na lang yung uma-attend. Parang, ano ba yan, Lord? Hindi ako marunong. Hindi ako magaling mag-lead.
Sometimes we think of the impressiveness of the buildings and the facility as the measurement of our success. Kapag maganda yung facility, kapag maluwag yung parking, maganda yung hall, aircon, di nasisira yung laging naka-on yung escalator, hindi lang pataas, di ba? Yung dapat may pababa din, di ba? Minsan, when we think that it's just about the building and the facilities, parang successful. Pero kapag hindi, pagka nagmi-meet lang sa isang maliit na lugar, 'di ba? Walang LED. So, pagka good feedback, "Uy, ang galing naman ng music team. Walang sintonado." So, sometimes, 'di ba, yung video may sound. Ayan, parang gano'n, 'di ba? Pagka good feedback, parang successful yung ministry, successful yung church. Kapag financially okay, doing well financially, kapag maraming events and maraming activities, if marami tayong ginagawa dito, or kapag madami kang subscribers, yung social media natin, kapag maraming followers, subscribers, maraming nagla-like, we feel like parang yung ministry is successful. Tama po ba? Or ako lang yung nakakaramdam nun? Tama, di ba? Pero how do we measure success? How do we measure success? Here's my proposal. That we measure success by our obedience to the Holy Spirit and our faithfulness to God. Sometimes, people will not like or share yung pinost mo. Pero ang question, faithful ka ba kay Lord? Ikaw, nag-set ka ng victory group, hindi dumating yung victory group mo or yung one-to-one mo. Ang question, have you been faithful to God? Have you been obedient to the Spirit when the Spirit tells you to approach this person, to approach your office mate na mukhang mahirap share ng gospel, pero you did it anyway. Diba? That's being obedient to God, even if that person will not respond. So, ito po yung proposal ko, that we redefine what success in the ministry. Not just yun pong ginagawa natin in the church, in general, every Sunday. Pero yun pong calling that God has given all of us. Whether that's a personal calling. Are you obedient to the Holy Spirit? Are you faithful to God? Because ito po yung gusto natin gawin. We want to open our Bible. We want to open the map. And then we were gonna open our hearts so that we can hear where God wants us to go. Of course, hindi po literal na mapa lagi yung binubuksan natin. Sometimes, you open your Facebook. Tapos, sino kaya dito, Lord, yung pwedeng ipag-pray? Sino kaya dito pwedeng share ng gospel? Sino kaya dito yung pwede kong i-bless? Sino kaya yung pwede kong turuan dito to make disciples, 'di ba? To run their business well. 'Di ba? Wag na tayong maghintay. Ang gusto nating gawin is to open our Bibles. Kapag na-traffic ka dyan, tignan mo, baka na-traffic ka sa tapat ng eskwelahan, baka it's an opportunity to pray for the campus. Open our hearts and ask God, Lord, what do you want me to do? Where do you want me to go? Ang importante po is that we're listening and we're obeying the Holy Spirit. Okay po ba? Alright, so second is this. How do we make God known? Let's be ready to finish the course. Finish the race. Okay? So in verse, di ko mabasa doon, 24, "But I do not account my life of any value, nor as precious to myself, if only I may finish my course." Ayan, doon ko po ginuha yan. "And the ministry that I received from the Lord Jesus to testify to the gospel of the grace of God." So, finish the course. So, meron pong isang, by the way, ito po yung translation niya in another translation. "But my life is worth nothing to me unless I use it for finishing the work assigned me by the Lord Jesus." So, in other words, sayang naman yung buhay ko kung hindi ko gagamitin to finish the work, to finish the task, to finish the course that God has given me. So, sayang naman yung buhay ko. So, meron pong isang Olympian. This is a true story. Probably you have heard of this. An Olympian, ang sport po niya is marathon.
Okay, so nagmamarathon po siya. He is from Tanzania. The year was 1968, if I'm not mistaken. So marathon, then nakapag-marathon na po ba tayo dito? Nakapag-marathon na. Probably Race for Life, yan, di ba? Yung Race for Life, I think ang pinakamalayo was 10 kilometers, I guess. Yun pong marathon is 42 kilometers. That's how long. Unfortunately, ang pangalan po niya si John Stephen Akwari from Tanzania. Unfortunately, on the 19th kilometer mark, nung nakaka-19 kilometers na po siya, he experienced an injury. Na-injury siya, okay? So na-injury siya. And in fact, hindi lang po siya yung na-injury. There are 18 other people, athletes, na-injury. So out of 75, ayan, paki-compute na lang, 57 yata. 57 na lang yung nakatapos. Yung 18 others ay nag-quit because probably of injury din. Or yung iba, probably, dumating na kasi yung Shopee order nila. Tumigil na. I don't know. Pero tumigil na, probably because of injury, okay? Pero si John Stephen Akwari, he did not stop. He did not stop. Yun pong gold medalist, he finished at parang 2 hours and around 30 minutes. Parang ganun po niya natapos yung 42 kilometers. Si John Stephen Akwari, he had all these reasons to stop. Injured siya, may tumigil namang iba. And alam niyo po, natapos po niya yung race. Natapos po niya 3 hours and 30 minutes. So around that time. 1 hour late, di ba? From the gold medalist. Meron na po ba kayong nakitang ganon? Yung parang nag 100-meter dash. Tapos, tagal naman ito. Parang tapos na yung airtime. Ang tagal, di pa tapos. Di ba yung siya ganon? 1 hour nang tapos yung gold medalist. Siya, patapos pa lang. Siya yung last. Okay? Sa 57 na nakatapos, siya po yung pang 57. Pero ito po yung sabi niya. Bakit hindi ka nag-quit when he was being interviewed? Sabi niya, my country did not send me 5,000 miles to start the race. They sent me 5,000 miles to finish the race. How many of you will agree with me na hindi po tayo niligtas ni Jesus Christ just to start the race and not finish it? Diba? The Holy Spirit did not empower us just to start the race and not finish it. The Holy Spirit is empowering us. The Holy Spirit is guiding us. Jesus Christ died for us and gave grace to us so that we will not just start the race, but we're gonna finish the race. We're gonna finish it. Okay? So, tignan niyo po, balik po tayo kay Paul. Si Paul, so nasa Mileto siya, nakipag-usap siya, nakipag-meeting siya sa mga elders at the Ephesian church, and now, nagbiyahe na siya. Now, nandun na po siya sa Phoenicia. Okay, yung pong Phoenicia is a place that is close na sa Jerusalem. So, konti na lang, Jerusalem na. Okay, malapit na po siyang makarating sa Jerusalem. Now, ito po yung nangyari in Acts 21, verse 10. Several days later, so nasa Phoenicia na po sila, a man named Agabus, okay, who also had the gift of prophecy. Prophetic pala si Agabus. Arrived from Judea. He came over, took Paul's belt, and bound his own feet and hands with it. Yan. Meron na po ba dito yung nakasalubong nyo, tapos kinuha yung belt nyo? Yan. So, ini-imagine ko to parang bumaba siya, or sinalubong niya, tapos kinuha yung belt, tapos tinali niya si Paul. Then he said, the Holy Spirit declares, so shall the owner of this belt be bound by the Jewish leaders in Jerusalem and turned over to the Gentiles. Verse 12, when we heard this, we and the local believers all begged Paul not to go to Jerusalem. So hindi lang po si hindi lang po si Paul yung nakarinig na there's gonna be an imprisonment for him. It's also Agabus. So confirmed na there's gonna be an imprisonment. Pero ano po yung ginawa ni Paul? In verse 13, then Paul answered,
What are you doing? Weeping and breaking my heart. Di ba? Meron na po ba ditong na broken-hearted? Si Paul, ayun, may nagtataas. Si Paul, hindi lang po siya na broken-hearted, hindi dahil iniwan siya ng mahal niya sa buhay. He is broken-hearted kung hindi niya magagawa yung pinagagawa sa kanya ng Holy Spirit. Are we broken-hearted kapag hindi ba natin magagawa yung pinagagawa ng Holy Spirit sa atin? Does it break our hearts? It says here, "For I am ready not only to be imprisoned, but even to die in Jerusalem for the name of the Lord Jesus." And since he would not be persuaded, we ceased and said, "Let the will of the Lord be done." Grabe po, no? Yung passion ni Paul. He's gonna finish the race. He's gonna finish the race. Sorry. Yun pong mission field may change. Just like Paul, it will change. From Ephesus to different cities and now to Jerusalem, it's gonna change. And how we do the mission will change. Pero the mission will continue. That's why we will finish the course. And while we are still in that city, in that place, probably you're in your workplace right now. Pero hindi ka magtatagal dyan, magre-resign ka din, lilipat ka ng work. While you're still there, ano po yung gagawin natin? We're gonna take advantage of the window of opportunity to preach the gospel to others. We're gonna take the opportunity to preach the gospel to others. So, meron po tayong ito po yung map. Out of 193 nations, sorry, pwede bang mag-request ng candy or what? Out of 193 nations registered in the, ayan, thank you. Ano na lang. 193 nations listed in our United Nations. 82 yun pong nations with an Every Nation Church. So Every Nation is, yung Victory po is part of the Every Nation movement. Okay, so ito po yun. Yung mga may kulay, ito po yung mga may Every Nation church. Yung wala pa, which is majority, ay, yun pong mga gray, majority po ay wala pang Every Nation Church. So how many of you will agree with me that the mission is not yet done? Diba? Hindi pa tapos. Meron po akong mga friends, my classmates, way back 2020 when I was in the School of Church Planting. Ito po sila, ayan pong 5. Ito, si Carlos, si Casey, si Laika, si Madge, at saka si Mark. They are studying under the program of School of World Missions. So, ano po sila? Previously, they are campus missionaries in different churches in Manila. Okay? And because they have heard the Lord to go to another place, which is Panama, probably in one of our video updates, narinig nyo na yun, nakita nyo na yung video natin about Panama. So, ano po yung ginawa nila? They went there. In fact, pandemic nga nun nung nag-aaral kami, 2020. Naalala nyo ba yun? Pandemic. Hindi pwedeng umalis ng bansa. So, soon, nung available na, nung binigyan na sila ng visa and ng ticket, nung pwede na, nagpunta po sila sa Panama. So, it's just, I don't know how old na po yung church. Kasi 2020, so 2021 or 2022 sila nakaalis. So probably 2 or 3 years pa lang yung church. Pero, yun pong
church natin sa Panama, right now, na-recognize na po sila officially as a church in Panama by the government. Meron na po silang ino-occupy na space as their worship service inside the mall. And they have been reaching out to the different campuses. Pero hindi lang yun. Kasi marami pang churches, tignan nyo to, wala pang masyadong church in South America. Wala pang masyadong church dyan. Now, ano po yung ginawa ng church natin? Nagpa-plant sila ng church sa Costa Rica. Di ba imagine, bago pa lang yung church, tapos nagpa-plant na kagad ng iba pang church, nagmi-mission trip na kagad to another nation, nagpupunta na kagad ng ibang campuses. Bakit? Kasi the mission is not yet done. The mission field may change. Ikaw, aalis ka din dyan sometimes dun sa company mo, pwedeng may plano ka ng mag-retire, mag-resign, mag-asawa, lilipat ka ng ibang bansa. So the mission field will change, and how you do the mission may change, pero don't quit. Finish the race. Finish the race because the mission continues. Okay po ba? The mission continues. And lastly, number 3 is this: be ready to preach the gospel. Ready ka ba to preach the gospel? So there's an old man, prayerful po siya. So one day, pagkagising niya, nagpe-pray siya, Lord, thank you kasi wala pa akong nagagawang kasalanan ngayon. Wala pa akong sinasaktan, di pa ako nagsisinungaling, di pa ako nagmumura, wala pa akong inaaway. Thank you, Lord, and please give me the grace para hindi ko gawin yon for the whole day. Malamang, di ba, kakagising pa lang. Sino po sa inyo yung ganun dito? Yung parang, kakagising mo pa lang, wala ka pang ginagawa talagang kasalanan, wala ka pang inaaway. Di ba, minsan, kaya lang na tayo merong boldness to say that, baka nga minsan wala pa di ba? Yung parang sa panaginip mo, nakikipagsuntukan ka pala doon. Di ba, kaya lang naman tayo may boldness to do that, baka kasi tulog ka. Pero in reality, sino po tayo? We are all sinners. We all fall short of the glory of God. And that's why, in 1 Corinthians, verse 22, chapter 1, verse 22, for Jews demand signs, sabi po ni Paul, and Greeks seek wisdom, but we preach Christ crucified. Will you agree with me na we really need to preach the word, yun pong message of the cross, that Christ was crucified to ourselves daily? Kasi kung hindi, ano pong mangyayari sa atin? We will continue to sin. We will continue to offend God. Yun pong preaching ni Christ that He is crucified is a stumbling block to the Jews and folly to the Gentiles. Parang kalokohan daw po ito to some people. But ano po yung sabi sa verse 24? But to those who are called, both Jews and Greeks, Christ is the power of God and the wisdom of God. Tama po ba? Sino po yung nakaka-relate sa akin? Na kailangan po nating i-preach yung gospel to ourselves daily. Dahil kung hindi, wala. We're gonna sin. We're always gonna be hateful to others. We're gonna be liars. We're gonna do something bad to other people. We need grace every day. Tama po? We need grace every day. And alam nyo, yun po yung sinasabi ni Paul dito, verse 18. And when they came to him, he said to them, you yourselves know how I lived among you the whole time. From the first day that I set foot in Asia, he was living with the Ephesian elders at that time for 3 years, serving the Lord with all humility and with tears and with trials that happened to me through the plots of the Jews, how I did not shrink from declaring to you anything that was profitable and teaching you in public and from house to house, testifying both to Jews and to Greeks of repentance toward God and of faith in our Lord Jesus Christ. Pag tinignan po natin to, yung buhay ni Paul ngayon ay malayo sa buhay niya when he was still called Saul. Diba? Once upon a time sa PSA, yung nakarecord sa kanya, Saul. Diba? Birth certificate niya, Saul. Pero God changed him. He is now Paul. Diba? Pero imagine niyo, no? Verse 19, he is now serving the Lord with all
humility. It used to be, he was persecuting the people who are serving the Lord. That is who he was. Sabi po sa Bible, with tears, he was serving the Lord with tears and with trials that happened to me through the plots of the Jews. It used to be na siya yung nagbibigay nung trial. Siya yung nagpa-plot against those who are Christians. Naalala niyo po si Stephen, Acts chapter 6 or chapter 7, the first Christian martyr. Nung pinatay po si Stephen, sino po yung nag-approve ng kanyang death? It was Saul. Di ba? It was Saul. Siya yung nag-approve. He was rejoicing over people na kapag ka napapersecute po sila because of their faith. And also, I did not shrink from declaring to you anything that was profitable and teaching you in public and from house to house. Nagbabahay-bahay. Bakit? Para magturo ng gospel? Hindi. Yung early days po ni Saul, he was going house to house din. Nangangaroling. Nagpapasko na. Hindi po yun. Bakit? Pine-persecute po niya. Hinahanap niya bahay-bahay. Ganun po ka-intense. Kasi di ba, imagine, hindi lang nakita na actual na nagpipreach. Hahanapin pa talaga from house to house. Pero ngayon, ano po yung ginagawa niya? He's teaching in public boldly. Kahit na merong mga taong huhuli sa kanya. And also, nagpupunta pa house to house. Bakit? Bakit pinipreach yun? Bakit niya ginagawa yun? Testifying both to Jews and to Greeks of repentance toward God and of faith in our Lord Jesus Christ, as I call our worship team. Kaya pala siya matapang, kaya pala niya ginagawa yon because the message that he is carrying, the message that he has is the gospel. It's not just any other message. Kayo po ba, kung ang ibabalita nyo lang ay valedictorian kayo sa school, magbabahay-bahay po ba kayo doon? Meron bang gagawa nun? Uy, na-promote ako sa company, tapos magbabahay-bahay ka. Tao po. Bakit po? Na-promote po ako. Would you do that? Bakit? Importante sa yun, pero it's not gonna change the people around you. Tama ba? It's not as important to everyone, pero yun pong gospel, the reason why he is bold, the reason why he continues to do that is because of the importance. It's because of the power of the message that he is carrying. And hindi lang po dahil importante yung message na yon. It's because it took its effect on him. It transformed him. Yun pong gospel, binago po si Paul. Binago po si Paul. Yun pong true gospel. It leads to repentance and faith. Yun po yung sabi ni Paul. I'm testifying to both the Jews and the Greeks about repentance to God and faith in God. When we encounter the true gospel, not just any gospel, but the true gospel, yun pong gospel ni Jesus Christ, that Jesus Christ, He is God, and yet He became man so that He could sacrifice and die on the cross for us. And after 3 days, nabuhay po siya, resurrected, so that tayo din, we're gonna experience the same. We're gonna die to our sins and then live a life that is from Christ. Ano po yung nangyayari sa atin? It leads us to repentance and faith. Sino po dito you have experienced the true gospel? You have heard the true gospel, the Holy Spirit helped you understand yung true gospel, and it led you to repentance and faith. Naisip niyo po ba yon yung buhay niyo dati? Isipin niyo po yon yung mga buhay natin dati. How mahilig po tayong mandaya. Probably some of us, meron po tayong mga niloko, iniskam. Nalala niyo ba yon yung mga kalokohan po natin dati when we still haven't met who Jesus is? Yung mga bisyo natin. Ako lang ba yung masama or tayong lahat? Kailangan merong binago sa atin si Lord. 'Di ba? Lahat po ba tayo binago ni Lord?
The true gospel leads to repentance and faith, pero it doesn't stop there. Bakit? Kasi yun pong mga tao who are transformed by the gospel, actually, they are willing to share the good news of Jesus Christ to others. They're willing to share the good news of Jesus Christ to others. Going back to 1 Corinthians, as I end, for the message of the cross is foolishness to those who are perishing. It's foolishness to some. Pero the Bible says, but to us who are being saved. Sino po dito, you are being saved? Diba? Kasali ka doon, you are being saved. It is the power of God that transformed us and that continues to transform us. It is the power of God. The gospel continues to work in our lives today. We need to preach the gospel to ourselves daily. Paggising po natin tuwing umaga, i-remind po natin kung ano yung gospel, what are we gonna do that is different today, na different from the past, our past. What are we gonna do today that will honor the Lord as a result of knowing and receiving the true gospel? Is it about being generous? Is it about helping someone in need? Is it about approaching yung office mate mo or yung kaaway mo? You're gonna make peace with that person and preach the gospel to him. It's the power of God at work in us, and it brings us back to the ultimate missionary. Hindi po si Paul yun. It's Jesus Christ. Jesus Christ came from heaven. Pumunta po siya dito sa earth. Mahirap ba para sa Kanya? Mahirap. Tama ba? Mahirap ba? Noon bang pumunta si Jesus dito sa earth? Clueless ba siya that He's gonna die one day on the cross and carry the sins of the world? No. He knows that. Ito po yung Matthew 26, when He was about to be crucified. Nung malapit na, sabi po niya, nagpe-pray po siya kay Lord, My Father, if it be possible, let this cup pass from me. Nevertheless, not as I will, but as you will. He was faithful, He was obedient to the Father. He finished the course. And now we have eternal life because of Him. We have the gospel. We are carriers of this message because of Him. I hope that we're not gonna keep the gospel, the message of the cross, to ourselves. We're gonna be preaching it to others. Amen? Can we all stand up? We're gonna worship God. We're gonna declare that, Lord, wherever you send me, I'll go because I'm carrying this gospel, this message of the cross that you gave for me. Amen. Lord, before we just sing again, ang prayer po namin is that the message of the cross is gonna be so true to us that every day, hindi kami aalis, hindi kami kikilos without preaching the gospel to ourselves. Kasi kapag ka hindi, we're gonna offend you. We're gonna do things that will dishonor you. Pero Lord, as we understand more what the gospel is all about, help us to understand it. Help us, Lord, to embrace it. And di lang po yun, but to actually live by it and share the gospel to others. Thank you, God, for your goodness and your love for us. In Jesus' name, amen. Let's worship.